Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence para yatang yung iba ay natuwa sa pag-dismiss or sabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case ni BP Sara. Yung iba natuwa, yung iba nalungkot, yung iba nagalit, yung iba talagang pinupush na magsimula na ang investigasyon, ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado. May mga ilang senador ang natuwa, may mga ilang senador na parang hindi maka-move on at parang hindi nirespeto ang Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema. Nako, isa na iyan sina Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Hontiveros, at ito, si Erwin Tulfo. Pero kabibig, alam nyo ba, sinupalpal sila ni Senator Mig Zubiri, Senator Amy Marcos. Nandyan din si Bato at si Senator Ruben Padilla. Ito kasi ang statement ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, I have yet to review the full text of the Supreme Court's unanimous decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, citing the one-year bar rule and under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution and the violation of due process enshrined in the Bill of Rights. I respect the ruling of the Supreme Court and its interpretation of the constitutional limits that guide the impeachment process. Nonetheless, ito na, the Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. If given the opportunity, I am prepared to discharge our solemn duty and allow the evidence to speak for itself. Ako ay handang makinig sa malino na ebidensya at sa tunay na tinig ng taong bayan. So it means walang tiwala si Erwin Tulfo sa Korte Suprema. Kasi he is pushing na kailangan pa rin nating pakinggan ang mga ebidensya. At huwag nyo naman pong dalhin ang taong bayan. Kasi po, hindi po lahat ng taong bayan ay gusto ang impeachment ni BP Sara. Hati or either konti lang ang gusto ng impeachment ni BP Sara. Kasi ang daming problema ng Pilipinas. Sabi na isang netizen Tulfo, Erwin Tulfo, kabago-bago mo palang senador, ito na ang talagang inaasikaso mo. Aasikasuhin mo sana yung mga bills na sinusumuti mo. Yung mga programa na gusto mong ipatupad bilang senador kasi wala ka pang napatunayan bilang isang senador. At huwag mong gamitin itong impeachment na ito para mag-grandstanding na ang galing-galing mo, sabi na isang netizen. Sabi pa ni Tulfo, I will act with my fellow senators in upholding our constitutional mandate with integrity and fairness. Nirespeto ko po ang desisyon ng Supreme Court. I am sure na pag-uusapan naman ito sa Lunes sa Senado kung susundin ba o baliwalin ang desisyon ng Supreme Court. Wow! So, kung ako ng Tulfo, no, hindi na mo na siya nagbigay ng statement. Kasi I'm sure mababa siya. Kaya nga, yung comment section ni Erwin Tulfo, limited. Nilimit niya ang pwedeng mag-comment doon. So kung confident ka talaga sa official statement mo, hindi mo ililimit yung official fan page kasi public ka na, public figure, government employee ka na, senator ka pa. So hayaan mong makapag-comment ang mga tao doon sa kanilang mga opinion. Para yatang takot si Erwin Tulfo sa mga tao kung mabash man siya or hindi. Masang-ayunan ba siya or sumalungat ang mga komento ng mga tao? Hindi pa nga nakaupo, ito na. Ito naman ang sagot ni Senator Mig Zubiri. Nagsalita na ang Supreme Court, wag nang pasaway, please. So it means yung mga senador at congressman, ito pa, ang sabi ni Senator Mig Zubiri, sa mga gusto pang ituloy ang impeachment proceeding sa Senado, ito ang sagot ko sa inyo. We may be courting a contempt order from the Supreme Court. Posible. I-contempt ang lahat ng senador and a possible constitutional crisis. Not to mention a dangerous precedent. Should we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous and bank ruling of High Court? Unanimous sa lahat talaga. Ayaw. Hindi ibig sabihin na ayaw, kundi they agree na unconstitutional ang impeachment, ang
kay BP Sara. Ignoring the Supreme Court decision is tantamount to eroding the principle of judicial review established in Angara v. Electoral Commission 63 Philippines 139-1936 and in turn endangers the delicate system of checks and balances that is foundational to our democracy. Whether we agree with the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of the constitutional issues. Let's we destabilize the very framework of government. Respect and honor the Supreme Court of the Republic. Period. Matutulog na ako. Tingnan mo, naglimit ba? Naglimit ba si Senator Mig Zubiri sa kanyang Facebook fan page? Hindi. Kasi alam niya, merong magbabash sa kanya, merong hindi magbabash sa kanya. Pero kay Tulfo parang takot yatang mabash. Kaya nilimit niya. Ito na. So, yun kabibig ang mga komento ng ating mga senador. Senador Mig Zubiri at saka si Erwin Tulfo. Ito Erwin Tulfo, para malaman mo talaga at mayroon kang basis. Ito ay pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. Makinig tayo sa kanyang statement. I think nag-live siya kahapon. I think so. Meron siyang Facebook Live. And I think he explains also this situation right now. Ito na. Wala naman ako official sa statistics at hindi naman ako SWS o Pulse Asia. So, hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang umuusig, ang nagpro-prosecute or mas masama, persecute, ay siya din nag-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan. Ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang gumagawa ng batas, at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nag-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. Na yung impeachable officers, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit, so hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Yung iba, so ibang issue pa yan, no? But generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta wala silang immunity from suit. So in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag-i-impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari, which is yung naunang mga impeachment cases na hindi gumalaw sa House, ay Supreme Court magde-decide. So gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin ang Supreme Court, let's respect the Supreme Court, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, meron pa tayong isang, how do I call him? Sino yan? Columnista at lecturer, pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze, wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita niyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng
kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi po na-spare sa tira. Don't get me wrong po, all throughout history, there are decisions we like or not, and it's okay to comment. But it's beyond commenting. So saka ko napapasukin yon. But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal, sana ma-impeach ang ating Vice President, Sara Duterte. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nasa side ka nila former Senator Congresswoman De Lima and her group na maraming beses, maraming sinasabi. Pero hindi ba ang tama? Dapat, Lord, turuan nyo kami. How do we be on your side? Correct. Ano ba, Lord, ang tama? Diba? Kasi meron talagang final arbiter. Kaya na, may nabasa ako, diba, na after the Supreme Court, you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, suggest talaga ang appeal. So ang point that I want to make tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop our nation, yes, we have to have accountability. Yes, we have to have a system of holding public officials accountable. Yes, the process is as important as the result. But it's also very important, di ba, that we align with what God wants. And we can only align with what God wants kung unang tanong pa lang natin tama. So kung tanong natin, Lord, nasaan ka at nandiyan ba kami kasama mo? Pero pag ang prayer natin parati, Lord, kampihan mo ako, paano kung mali ka? Paano ka kakampihan ni Lord? Sabi nila, paano kung yung kalaban mo mali? Paano kung pareho kayong mali? Diba? So parang coach po yan. Ang coach, mas malawak ang nakikita sa player. Ang Panginoon, lampas-lampas pa niyan ang coach. Diba? So I'll say more. Pray where we go from here. Remember, impeachment is one of the important and may I say, isang very emotional issue. But what about yung mga binaha? Correct. What about yung billions of pesos, trillion na nga sa DPWH na tama ba pinupunta o hindi? First, prioritization, meaning dapat ba talaga sa DPWH yun, o sa DepEd, or sa DOH, or sa DOTR? And then, implementation. Tama ba yung pag-i-implement or mali? I was watching someone I really admire, Architect Palafox, at napakatagal na ng mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng Pangulo sa start ng administration nila. So, anyway, I'll talk more about that tomorrow. But let me just transfer to you that whether tuwan-tuwa tayo sa desisyon ng Supreme Court or whether nalulungkot tayo, we have to pray for our nation. Correct. And we have to ask God, Lord, make us in your sight. Diba? So having said that, So yun, kabibig, ang komento ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibig. Meron pa rin tumaas ang kilay. Ako naintindihan ko sa Senator Alan Peter Cayetano. Let's talk about our nation. Let's pray for our nation. Hindi naman nakasentro lahat sa impeachment ni VP Sara, sa ICC ni Pangulong Duterte, puro lang Duterte. May mga ibang problema din ang bansa na kailangan din pagtuunan ng pansin, mga kabibig. O eto, kabibig, ha? May nabasa ako dito. To those who are unhappy with the decision of the Supreme Court, it's healthy to express your frustrations to your mental health. To those who question the Supreme Court decision, read first and understand the entire ruling. The Supreme Court does not prohibit or prevent impeachment trial. It just wants to uphold the rule of law and check the abuses in the impeachment process, which is found to be unconstitutional. To those who want to defy the Supreme Court decision, it's time to assess your mental status, whether you're competent enough in terms of wisdom, knowledge, and experience compared to the unanimous decision of the 13 justices who graduated top in their class with Latin honors in top law schools, are bar top-notchers with long years of experience in practicing law. Tama talaga. Yung mga nag-react dyan, ask yourself, tama pa ba itong mental capacity ko? Question ko ang 13 justices,
Tapos sasabihin ko pa na, ay kasi appointed ni Digong, so kailangan kong i-feed yung pride ko. Kailangan kong i-feed yung talunan ako at kailangan ko maghanap ng argument na to please me. 'Di ba? Ang hirap naman. So kung ano po ang desisyon ng Korte Suprema, we have to honor the highest authority. 'Di ba? The decision of the Supreme Court is final and proper. It is politically motivated because other agencies which have bigger confidential funds like the Office of the President is not being investigated. It is the prerogative of the political body, in this case, the Senate, to do what is deemed its political duty. The Supreme Court made its interpretation, sabi ng ibang netizen. Constitutional crisis is not the biggest issue. Wow. It's the possible political destabilization that's really at the heart of this. Now, it's who has the intestinal fortitude to go through or not with the impeachment. May God guide with the Filipino people. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen ngayon. So, ito pa ang komento ni Derek Darrell Yap. Ngayon, Powell Fredo Yap, ngayon naniniwala na ako sa iyo na may paninindigan ang prinsipyo ni Senator Mig Zubiri. Senator, ang tatay ko po ngayon ay isang retired DepEd Region 3 Supervisor for Physical Education. Tuwing dumating po ang eleksyon, tumatakbo ka man o hindi, lagi niya sinasabi, anak, ikampanya mo siya. Isa lang po ang dahilan ng tatay ko. Yan ay dahil hindi nyo raw po isinuko ang arnis na isa sa mga advokasya ng aking ama noong nasa DepEd pa siya. Hindi retired na, kahit retired na ang papa ko, iniimbitahan pa rin po siya ng mga arnisador sa buong bansa. At lagi niyang sinasabi na suportahan kayo dahil hindi niyo sila nakalimutan. Ngayon, Senator, dalawa na kami. Maraming salamat sa paninindigan. Oh, diba? Talagang nakikita ng tao kung paano tumindig si Senator Mig Zubiri. Si Amy Marcos naman po ay nagkomento na din. Sabi ni Senator Amy Marcos na move on na tayo. Ang dami pang problema ng bansa natin. Tapos hindi pa rin tayo naka-move on tungkol sa impeachment na ito. So kailangan na nating mag-move on at harapin ang mga problema ng bansa natin. Maganda naman. Galangin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Sa mga kasamahan kong senador, trabaho na po tayo at tupagin na natin ang kapakanan ng mga mamamayan. Awat muna sa politika. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos, which is true. Pero yung ibang senador, yung mga bago lang uupo, para yatang mas binigyan nila ng time itong desisyon ng Korte Suprema. They cannot use this one for their grandstanding and opening to na parang sila lang talaga. Yun lang po mga kabibigan ating latest lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Huwag pasaway sa desisyon ng Korte Suprema ayon kay Senator Mig Zubiri. Bye everyone. See you next time.